foreign entity kayo at the end of the day. Hindi ho ba? So, nararapat lamang na kung uusigin man siya, usigin siya dito sa ating korte. It's as simple as that. Hindi, tingin ko po itong lohikang ito, hindi kinakailangang maging legal expert ka. Kasi ito, all form part, Sir Admar at Elmar, ng naratibo. Kasi pagdating sa huli, everything in this regard is very political in nature. Political yung paraan ng pagkakahuli sa kanya, political kung papaano pinapasok dito itong ICC. So, yun beyond, tapos na tayo dun sa diskursong legal, tama ba yung paraan ng pagkakaara. I think ang dami na nating narinig dyan. And assuming nga na mayroong pananagutan ng ating Pangulo, katanggap-tanggap ba na litisin siya at ang maglitis sa kanya ay iba at hindi mismo dito sa ating sariling bayan at mapanagot siya. Matatanggap ba natin na may failure sa ating justice system? Eh di parang hindi ho ba complete mockery yun ng buong justice system natin sa Pilipinas? Ikalawa, ang katanungan ko ho dyan, may failure ba talaga na hindi na ho ba maaasahan ng ating korte? Tingin ko hindi naman ho ito rin din katanggap-tanggap kung ito yung gagamiting nating argumento o naratibo in this regard. Makakasama natin ang political analyst na si Professor Eric De Torres. Prof, magandang gabi, Admar at Almar dito po sa SMNI. Maraming salamat sa inyong oras. Magandang gabi po, Sir Admar at Sir Almar at sa mga tagapakinig at sumasabay po. Sumusubay-bay po sa atin pong programa. Opo. Magandang gabi. Prof, narinig niyo po ba yung magkabilang panig, mga argumento kahapon, no, doon sa unang confirmation of charges? Para sa inyo po, naging malinaw na ba na talagang hindi maitatanggi na may kabit ang politika dito po sa kasong kinakaharap ni former President Rodrigo Duterte sa ICC? Opo naman. Kung titignan natin, kasi pagdating po sa huli, ang pinakatanong po dito, bagamat hindi pwedeng pangialaman o hindi pwede man sakupin ng kahit na ano pong international na tribunal ang isang bansa kung wala pong pahintulot nung isang bansa sapagkat ito po ay usapin at the end of the day marami na tayong narinig na marami na tayong narinig na mga nagsalitang mga legal luminaries, legal expert, pero it all boils down po at the end of the day sa politics sapagkat po kahit na po sabihin nila na membro o parte tayo, sabihin na natin na ng Rome Statute, at the end of the day no one can actually say na talagang recognize ito kung pagdating po sa huli, hindi ho nakakaapekto sa soberanya basically po ng isang bansa po. Maaaring tayo ay lumagda doon sa Rome Statute before, ngayon nag-withdraw, pero at the end of the day, choice ng isang administrasyon o choice ng gobyerno to recognize as such ang usaping ito. Ikalawang punto po na gusto nating tignan dito. Mabigat itong nangyari sa atin sapagkat isipin po natin, 'di ba? Kapwa natin Pilipino. And let us assume for example, kung meron mang pananagutan sa batas ang atin pong dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi hubat nararapat lamang na talagang itry siya o ang trial nandirito po sa ating bansa at bakit ho kinakailangan na mapunta sa ibang tribunal o ibang force or ibang entity para po husgahan at itry siya. Hindi hubad na nararapat lamang ng hustisyang yan dapat po mismong mga Pilipino ang dapat po na maghusga at magtagisan sa kung may merito ba ang kasong ipinapataw o ah, na kinocomplain sa ating dating Pangulo. Opo, kayo po ba ay, kumbaga sa tingin niyo po ba yung nabanggit na dahil kesyo wala lang ma-produce ng mga ebidensya, mga forensic evidence na makapagtuturo sa isang suspect kaya tayo dumulog sa ibang ibang korte, no? Sa ibang bansa. Hindi po ba 'yan
sampal sa kakayanan ng ating korte dito po sa ating bansa. At ano na lang masasabi ng ibang mga kaso, no? Kumbaga, ganyan lang pala kung walang kumbaga parang Mm. ah, ikaw ay magpapatunay na may kasalanan ng isang individual dahil hindi ka nakakuha ng ebidensya. Kumbaga, paano na ngayon matitimbang 'yan na iasa mo na lang sa iba porket hindi ka nakakuha ng ebidensya makapagpapatunay pero dahil pinaniniwalaan mong may kasalanan talaga siya. Kumbaga, wala na doon yung pagsisik talaga ng tunay na hustisya, Prof. Ano po napakabigat na para dalhin mo at magsik ka sa ibang yun nga lugar o ibang entity o ibang korte, lalo na't korte sa labas ng hindi saklaw ng sarili mong bansa ay para sa aking pagtingin hindi katanggap-tanggap. 'Di ba? Kung talaga man, kung meron man at under the court, under the evidences, nararapat lamang na siya ay usigin dito sa ating bansa at hindi sa ibang bansa. Unang-una, sino ang ibang bansa? Simple lang 'yan, kasamang Edmar at kasamang Almar, ano ang pakialam ng ibang bansa sa affairs natin? 'Di ba? Babalik pa rin din tayo, paikot-ikot tayong babalik dun sa usapin ng soberenya na sino kayo upang maghusga at tignan kung ano yung makabubuti sa ating bansa at kung totoo man na meron nga yun, labanan ng ebidensya. Foreign entity kayo at the end of the day. Hindi ho ba? So, nararapat lamang na kung usigin man siya, usigin siya dito sa ating korte. It's as simple as that. Hindi, tingin ko po itong lohikang ito, hindi kinakailangang maging legal expert ka. Kasi ito, all form part, Sir Admar at Elmar, ng naratibo. Kasi pagdating sa huli, everything in this regard is very political in nature. Political yung paraan ng pagkakahuli sa kanya, political kung papaano pinapasok dito itong ICC. So, yun beyond, tapos na tayo dun sa diskursong legal, tama ba yung paraan ng pagkakaara? I think ang dami na nating narinig dyan. And tama naman, tama at hindi natin iko-contest yan. Pero babalik ako dun sa isang napakahalagang usapin. Assuming na legal siya, dapat ba o katanggap? Ang tanong ko dyan ganito, at mahalagang mapag-isipan natin to. Assuming nga na mayroong pananagutan ng ating Pangulo, katanggap-tanggap ba na litisin siya at ang maglitis sa kanya ay iba at hindi mismo dito sa ating sariling bayan at mapanagot siya? Ikalawa, kung gagamitin nating argumento na influential siya, hindi ba tapos na ang kanyang termino? Tapos na ang kanyang 6 na taon bilang pagkapangulo. Walang and I don't know if makokorek ako, no. Bakit walang nag-file ng case dito sa kanya sa kahit na saang korte at nagkagulatan na lang tayo na biglang elevated basically sa International Criminal Court. So, yun lang yung nakakapagtaka. Opo, dumaan po sa dalawang DOJ secretary, no. Itong administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Ang pinatutungkulan ko ay noong mayor siya, ang naging Justice, hindi pala Chief Justice, Justice Secretary ay itong si Congresswoman ngayon na si dating senador din, Leila de Lima. Okay? Actually, natanong nga si Congresswoman de Lima nito nung nagkaroon ng investigasyon din sa Senado ni Senador Jinggoy Estrada, kung kayo po ay confident na merong ginawang kasalanan, mayor pa ito ha, kumbaga nasa mababang posisyon pa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang narinig natin kahapon ng mga argumento ng mga nasa taga-usig, yung sa prosecution, nababanggit yung term na DDS at iba pa, nung mayor pa siya. So mababa pa yung kanyang posisyon. Pero doon sa pagdinig sa Senado na tinanong ni Senador Jinggoy dito kay Senador De Lima, inamin niya na hindi makapag-file. Pero siya yung Justice Secretary niyon.
And sa kabuuan, may kapangyarihan ang Aquino administration during that time, Justice Secretary, nasa kanya yung NBI, pwede siya magpatulong doon sa DILG, which is si Marojas. Nahawak din niya yung PNP, meron din niyang kakayanan na mag-imbestiga. Bakit hindi sila nakapag-file ng kaso? And at the same time, Maganda. after Mm. ng kanyang pagkapangulo, ay itong si Justice Secretary Boying Remulla na noong una, ayaw pa dun sa usapin ng ICC. Sabi pa nga, ipakukulong. Hindi makikipag-ugnayan. Tapos bigla, siya ang ikinoquote ngayon ng nasa prosecution, yung kinatawan ng mga biktima, na dahil sinabi niya na hindi daw, kumbaga dahil pahirapan sa kanila na makakuha ng ebidensya, kaya ipinasa na lang, may failure of justice system daw during that time lang, which is sa kanya lang daw, panahon ni PRRD daw, kaya inasa na nila sa ICC, Prof. Yun nga po all the more na bakit nito lang na pagkatapos nung failure. At saka matatanggap ba natin na may failure sa ating justice system? Eh di parang hindi ho ba complete mockery yun ng buong justice system natin sa Pilipinas? Ikalawa, ang katanungan ko ho dyan, may failure ba talaga na hindi na ho ba maaasahan ng ating korte? Tingin ko hindi naman ho ito rin din katanggap-tanggap kung ito yung gagamiting nating argumento o naratibo in this regard. Ikatlong punto, maganda yung sinabi nyo. Eh di dati pa lang dapat nung mayor siya, inusig na dapat siya. Nag-file na dapat ng case. Kung sakaling ganyan, pwede ba nating sabihin na isolated cases ito o parang hindi masyadong magnified yung issue kasi Davao, wala pang internet, malayo pa noon, hindi pa advent ng social media. And I'm sure kung talagang big deal or talagang mabigat na itong usapin dito sa extrajudicial killing nung siya pa ang mayor, all the more na dapat noon na inimbestigahan. Pero yun nga po yung katanungan bakit nung mayor pa lamang siya? And moving forward ngayon, bakit ngayon lang nag-magnify yung kanyang ginawa na nung dati pa lang and even with the administration during the Aquino na tama po kayo na DOJ Secretary si now Congresswoman Laila de Lima, bakit walang formal na investigasyon na naganap or nangyari? So, ako yun lang po, hindi po natin sinasabi na kung saan ano po hindi guilty. Ang sa akin lang, ang pagtingin lang po natin dito, nararapat na litisin po siya dito sa ating sariling bayan kasi nasa ng hustisya. Parang ano yan ang lumitis doon sa tao, hindi naman hindi mismong dito sa ating bayan. So, nasa na rin din yung hustisya doon. Nangangahulugan ba dahil hindi mo maibigay yung hustisya dito? Humingi ka ng hustisya sa iba? At sino tong mga puting ito para hingan mo ng hustisya? Hindi mo naman sila taga-sariling bayan. So, 'di ba, Opo. medyo yun ho yung aking katanungan lamang kasamang Edmar at kasamang Elmar.